Kabanata 271. Natahimik si Zachary sa bagay na iyon at naglakad palayo. Samantala, sa wakas ay natapos na ng duo ang pagganap ng huling pyesa. Tumayo si Charlotte sa kinauupuan niya at yumuko sa audience. Lumingon siya sa pagtatangkang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa misteryosong lalaki, ngunit hindi na siya matagpuan. Nalungkot siya, ngunit wala siyang pakialam dito. Kaagad pagkatapos ng pagtatanghal, bumalik siya sa lounge para kay Olivia sa gitna ng dumadagandong na palakpakan ng mga manunood. Si Olivia, na naghihintay kay Charlotte sa pasukan, ay tumalon sa tuwa at sinabing, "Charlotte, bumalik ka na. Napakaganda ng ginawa mo. Narinig ko ito, at ito ay kahanga-hanga. Ang huling beses na tumugtog ako ng piano ay ilang taon na ang nakakaraan. Isantabi na natin iyon at magpalat kaagad." Mungkahi ni Charlotte na may matingkad na ngiti. Oo. Dinala ni Olivia si Charlotte sa partition at tinulungan itong magbihis. Biglang may kumatok sa pinto. Narinig nila ang malumanay na boses ni Miss Goldstein makalipas ang ilang segundo. "Olivia, may ilang bisita na gustong makipag-usap sa iyo. Bilasan mo at samahan mo ako pagkatapos mong magpalit." Si Miss Goldstein ay hindi na ang masama at malupit na sarili pagkatapos ng pagtatanghal. Nataranta at bamulong si Olivia, at tinanong ang opinyon ni Charlotte tungkol sa kanyang susunod na pinakamahusay na pagkilos. "Ano ang dapat kong gawin?" Inalis ni Charlotte ang kanyang puting laced na damit at iminungkahi, "Dahil hinahanap kanya, dapat kang sumama sa kanya. Pagkatapos mong baguhin ang iyong sarili, magsuot ng belo sa mukha at magpanggap na parang ikaw ang taong iyon na gumanap sa entablado." Mukhang hindi magandang ideya iyon dahil kailangan kitang gayahin. Nasa kanya kay Olivia ang pagdududa, ngunit tiniyak ni Charlotte na magiging maayos ang lahat. Hindi ba't ginagaya na kita simula pa noong kalahating oras ang nakalipas? Nakangiting sagot ni Charlotte. Pagkatapos niyang magpalit ng sarili, dinala niya ang kanyang pitaka at lumabas ng silid. Hinarang ni Olivia si Charlotte at pinigilan siya. "Charlotte, can I have your contact number? I'll definitely na ibalik ang pabor sa malapit na hinaharap." "Oo naman." Umalis kaagad si Charlotte pagkatapos niyang ibigay kay Olivia ang kanyang contact number. Iniangat niya ang ulo para tingnan ang paligid sa labas ng lounge. Nang masiguro niyang walang tao sa paligid, nakahinga siya ng maluwag. Isinuot na naman ni Charlotte ang naka-expose na milky white evening gown. Wala nang makita na inosente at mukhang matikas na pianist. "Charlotte!" Isang pamilyar na boses ang narinig out of the blue. Nang lumingon siya, napansin niya na nasa likod niya si Michael. "Michael, anong ginagawa mo dito?" Nag-tiptoed si Charlotte para siguraduhin walang ibang tao sa likod siya, na natatakot siyang malantad ng iba. Lumapit si Michael sa direksyon niya at sinabing, "Ako ay dahil may sasabihin ako sa iyo." "Tungkol saan ito?" Napaatras si Charlotte at naglagay ng distansya sa pagitan nila. "Sumunod ka sa akin, Charlotte." Dinala siya ni Michael sa isa pang bakanting silid at nilock ang pinto. "Bakit mo ako dinala dito? Ano ang gagawin natin kung makita tayo ng iba?" "Sino ang sinasabi mo?" "Si Zachary." Nakasimangot na tanong ni Michael at sinimulang suriin ang kay Charlotte na paglalantad ng damit. "Siya ba ang nagpilit sa iyo na isuot ang kasuklam-suklam na damit na ito? You should stop poking your nose into my business. If you'll excuse me," at sinubukan siyang itulak ni Charlotte palayo dahil humarang na naman siya. "Bakit mo gustong lumabas? Anong klaseng negosyo ang mayroon ka sa mga bisita dyan?" Itinulak siya ni Michael at inipit sa sopa, inalalayan ang sarili gamit ang nakatuwid na mga braso habang nasa ibabaw siya ni Charlotte, tulad ng ginagawa ni Zachary sa tuwing nakakasama niya ito ng gabi. Sa kabila ng pagkakatulad ng dalawang lalaki, si Michael ay hindi kasing dominante ni Zachary. "Michael, anong gusto mo?" Nagulat si Charlotte dahil hindi niya alam na may ganoong agresibong side si Michael. Biglang namula si Michael. Sumigaw siya, "Charlotte, nirerespeto ko ang desisyon mo, pero hindi ko kinaya para iwan ka pa. Hindi ko gets. Bakit ka nasa awa niya? May kaya ba siya para pagbabantaan ka? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol dito?"
Haharapin ko siya sa ngalan mo. Hindi. Nawalan ng magandang salita si Charlotte para ipaliwanag ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Kung ganoon nga, ano ang dahilan nito? Tingnan mo ang damit mo. Ito, naikuyom ni Michael ang kanyang kamao habang hinahawakan ang dulo ng kanyang evening gown. Hindi niya matiis na ilabas ang nakakahiyang pananalita na nasa isip niya. Hindi ka na tulad ng dati, hindi na. Alam ko ang ginagawa ko, Michael. Huwag mo akong alalahanin, okay. Bulong at paninigurado ni Charlotte kay Michael, mababalik ko ang aking kalayaan sa lalong madaling panahon. Bago niya masabi sa kanya ang planong nasa isip niya, narinig na ang boses ni Sharon sa labas ng silid. Zachary, medyo napagod na ako. Pwede ba tayong magpahinga sa kwarto? Wala ka bang pakialam sa akin? May iba pa akong dapat asikasuhin. 10 minuto. Hindi. 5 minuto. Maghintay. 3 minuto. 3 minuto lang ang kailangan. Please. Fine. Bibigyan kita ng 3 minuto. Nang sumuko si Zachary sa hiling ni Sharon, binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid. Sinubukan ni Charlotte na itulak si Michael palayo sa kanya, ngunit huli na, at naroon ang dalawa na nasa pasukan caught them red-handed. Sharon and Zachary paused because of Michael and Charlotte's odd position. Itinuwid ni Michael ang mga braso sa couch habang nasa ibabaw ni Charlotte. Ang kanyang paglalantad at ang messed up gown ay naging sanhi ng iba na maling pag-unawa na sila ay nasa gitna ng isang intimate session. Sa sandaling binuksan ni Zachary ang pinto, isang banayad na simoy ng hangin ang hamampas sa madilim na silid, na naging sanhi ng naka-expose na damit ni Charlotte ay lumantad, inilantad ang kanyang panloob na mga hita at ang kanyang busty figure. Natahimik ang hangin dahil hindi inaasahang naging awkward ang mga pangyayari sa pagitan ng mga party noong kasalukuyan. Ramdam ni Charlotte ang pamatay na hangarin sa pamamagitan ng pagkinang sa mga mata ni Zachary, bagamat ilan silang mga paa ang layo. Nadurog ang puso niya dahil akala niya ay papatayin siya ng galit na lalaki. Agad naman siyang umupo patayo at inayos ang kanyang kulubat na gown. I'm so sorry, hindi ko sinasadyang hadlangan kayo. Wala kaming ideya na occupied ang kwartong ito, ngunit mangyaring huwag niyo kaming pansinin at ipagpatuloy ang session na nasimulan na. Nang tila umayos na ang mga bagay-bagay, binasag ni Sharon ang katahimikan at pinukaw ang mga bagay-bagay sa pagitan nila ulit. Literal na nararamdaman ni Charlotte ang galit ni Zachary dahil nakasulat iyon sa buong puckered niyang mukha. Ngumisi si Sharon at nagmungkahi, Zachary, let's go and leave them alone. We should stop getting sa kanilang mga paraan. Ipinagkibit-balikat ni Zachary si Sharon at pumasok sa kwarto. Pakiramdam ni Charlotte ay parang isang cannibal ang papunta sa kanya. Bumangon siya mula sa sofa ngunit natigilan dahil sa taas ng pares ng heels niya. Mag-ingat, muntik na siyang matamba, ngunit pinigilan siya ni Michael at inalalayan siya sa takdang oras. Ako, nauutol na sabi ni Charlotte pagkatapos niyang lumayo kay Michael. Hoy, nag-uusap lang kami, okay. Itigil mo na ang hindi pagkakaintindihan ni Charlotte. Bagamat nag-aatubili, ipinaliwanag ni Michael ang dahilan kung bakit sila nasa silid nang makita niya ang pagkabalisa na matingnan si Charlotte at nakaramdam siya ng sama ng loob. Pinandilatan ni Zachary si Charlotte at pinasadahan ng mga daliri ang silky smooth na gown niya. Talaga, ikaw, sinasabi sa akin na nakikipag-usap lang siya sa iyo kapag nakasuot siya ng ganoon. Itong gown. Sasawayin na sana ni Charlotte ang rhetorical na tanong ni Zachary, pero sinaway siya ni Sharon. Pumasok sa silid at ganito, bakit hindi mo siya makausap sa banquet hall? Anong uri ng confidential na pag-uusap para sa iyo na gawin ito sa isang nakakulong na espasyo? Nang makarating siya sa gilid ng tatlo, malakas siyang nagtaka, sigurado ka bang nandito lang kayong dalawa para sa isang pag-uusap? Pinandilatan ni Charlotte si Sharon at hinarap, hindi ba ikaw ang naghanda ng nakakalokang gown na ito? Bagamat gusto niyang makipaglaro sa masamang pakana ni Sharon, ayaw niyang makuha si Michael na kasangkot. Talaga, pero pinilit ba kitang isuot? Bakit hindi mo ako tinanggihan kung may pagkakataon kang gawin mo?
Tumugon si Sharon ng mapanlait na tingin at inilipat ang mga responsibilidad kay Charlotte. Ikaw, pinigilan ni Zachary si Charlotte at pinisil ang pisngi gamit ang dambuhalang palad nito. Tama siya, dapat itigil mo na ang pagsisisi sa iba kapag ikaw ang marumi sa kaibuturan. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat dahil hindi niya inaasahan ang ganoong kaasar na pahayag mula sa kanya. Ako ay isang maruming babae. How dare he see me as a dirty woman when he's the one who refuses to leave na mag-isa ako? Lumayo ka sa kanya. Lumapit si Michael sa pagtatangkang itulak si Zachary palayo kay Charlotte, ngunit sa sandaling siya ay pumihit, tapos sinuntok siya sa mukha at bumagsak sa lupa bilang resulta. Arg, Michael, tumili si Charlotte at sinubukang tumakbo papunta sa gilid ni Michael, pero si Zachary hindi kumalas sa pagkakahawak niya. Sa katunayan, akala niya ay mabibiyak ang kanyang palso sa malakas na pagkakahawak ng lalaki sakaling tumanggi itong kumilos na malayo sa kanya. Ang galit na si Charlotte ay gumanti kay Zachary at nagtanong, bitawan mo ako. Dahil sa matinding suntok, bumulwak ang dugo mula sa butas ng ilong ni Michael at umagos hanggang sa kanyang leeg. Namutla ang mukha nina Lucy at Sharon dahil kinilabutan sila sa sagot ni Zachary. Tumayo sila bukod sa katahimikan, at natatakot na masaktan pa ang galit na lalaki. Si Ben, na kanina pa nakabantay sa pasukan, ay isinara ang pinto at pumasok sa madilim na silid. Zachary, nasisiraan ka na ba? Lumapit ka sa akin, dala lahat ng meron ka kung may sama ka ng loob laban sa akin. Bakit kailangan mong bugbugin siya? Histeryosong sigaw ni Charlotte. Sinugod siya ni Zachary at itinuro sa kanya ang isang retorikang tanong nang nasa harapan na niya ang mukha nito. Nadudurog ka ba dahil sa kanya? Nakalimutan mo na ba ang mga bagay na ipinangako mo sa akin? Ako, Mr. Knock, please calm down. Marami tayong bisitang kasama na ang representative ng pamilyang Brown. I believe it's best to not cause a scene, sabi ni Ben sa pananahimik na tono. Tama siya, hindi natin dapat patrabahuhin at kontaminado ang ating mga kamay dahil sa napakaruming babae. Hindi niya deserve ang oras natin. Nakipaglaro si Sharon kay Ben para hikayatin si Zachary. Ang mga salita ni Sharon ay gumana tulad ng isang anteng-anteng, at pinigilan ni Zachary ang kanyang galit at bumalik sa kanyang nakagawian na walang pakialam sa sarili. Inihagis niya si Charlotte sa sopa at nagtanong sa isang deadpan tone, ganyan ka bang marupok na tao, Mr. Brown? Ang lakas ng loob mong patulan ang babae ko, pero hindi mo man lang ako kayang suntukin. Si Michael tumayo siya at pinunasan ang dugo sa mukha niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling pumunta sa gilid ni Zachary sa isang tangkang salakayin siya. Ang mga mata ni Zachary ay kumikinang sa pananabik. Itinaas niya ang kanyang paa upang maghatid ng isa pang malakas na sipa, ngunit nang malapit na niyang maabot si Michael, si Charlotte ay kumaraypas ng takbo at pumunta sa harapan ni Michael para protektahan siya sa brutal na sipa. Dahil dito, ang malakas na sipa ay inilunsad sa bahagi ng tiyan ni Charlotte. Habang sinusubukan niyang pigilan si Charlotte sa pagbagsak, bumagsak si Michael sa lupa kasama si Charlotte sa kanyang yakap. Nakayuko kay Michael, naramdaman ni Charlotte na parang mabibiyak ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Nagulat si Zachary nang magsimulang manginig si Charlotte sa sakit. Pinandilatan niya ito nang hindi makapaniwala dahil siya ay hindi niya inaasahan na ilalagay niya ang kanyang buhay sa taya para sa ibang lalaki. Ibig sabihin mas inuuna niya ang kaligtasan ni Michael kaysa sa sarili niyang kapakanan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang mga kuko na tumatagos sa kanyang mga palad. Hinandong ni Michael si Charlotte habang nanginginig ang katawan sa takot. Charlotte, nawala mo ba ang iyong isip? Tumutulo ang mga butil ng pawis sa noo ni Charlotte habang naglalaho ang mga kulay sa kanyang mukha. Pinilit niya na ngumiti at iginiit, I'm fine. Please leave us alone. Charlotte, pumunta ka. Tinulak siya ng marupok na babae palayo sa kanya. Sumugod si Ben para tulungan si Michael na makatayo at sinabi sa mahinang boses, Mr. Brown, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang daan palabas. Magiging maayos si Miss Wind basta layuan mo siya.
Nagawa niyang kumbansihin ang nalulungkot na lalaki. Itinaas ni Michael ang kanyang ulo at pinandilatan si Zachary sa mga mata. Tingnan natin. Let's go, Mr. Brown. Hinaladkad ni Ben si Michael palabas ng kwarto kasama niya. Samantala, ang malamig na tingin ni Zachary ay nakadikit kay Charlotte na may frustration na nakasulat sa buong mukha. Bumulong si Sharon, Zachary. Huwag kang magsawa sa ganyang karumal-dumal na babae. Umalis ka na sa paningin ko, seryosong sambit ni Zachary. Zachary, magsasalita pa sana si Sharon, ngunit nang mapansin niya ang titig nito na puno ng pagpatay na layunin, tumakas siya, at nagmamadaling lumabas ng silid. May sasabihin pa sana si Lucy para ipaalam sa galit na lalaki, ngunit binago niya ito ang kanyang isip at inilabas ang sarili sa silid kasama si Sharon matapos itong mapag-isipan. Nagmarcha si Zachary patungo kay Charlotte habang nakatingin sa kanya na parabang isa siyang demonyo na ipinadala upang anihin ang kanyang kaluluwa. Humiwalay si Charlotte sa mukhang mabangis na lalaki at sinubukang itayo ang sarili mula sa lupa, ngunit hindi niya namamalayan na nanginginig dahil sa nakakapangit na sensasyon na nagmumula sa kanyang baywang. Sa wakas, napatigil si Zachary at yumuko, at nakatitig sa kanya noong sila ay ilang pulgada ang layo sa isa't isa. She was clueless about the things he had in his mind dahil hindi niya mabasa ang emosyon nito. Iniwas ni Charlotte ang kanyang tingin at nauuto, walang nangyayari sa amin ni Michael. Siya dito lang dahil may sasabihin siya sa akin. Hinawakan ni Zachary ang kanyang baba at itinaas ang kanyang mukha laban sa kanyang kalooban, at sinabing may masamang ngiti, dapat bagay sa kanya, ha? Hindi ako makapaniwala na handa kang talikuran ang iyong buhay para protektahan siya. Ayokong isali siya dahil wala siyang kinalaman dito. Ang gown ni Charlotte ay basang-basa na siya sa pawis habang pawis na pawis siya. Hamalakhak si Zachary na parang narinig lang niya ang pinakanakakatawang biro ng siglo. Sinasabi mo ba sa akin na siya ay walang kinalaman sa iyo kapag ipinanganak mo ang kanyang mga anak? Sa tingin mo ba talagang tanga ako? Kung nagsasabi ka ng totoo, sino ang ama ng mga bata? Hindi, siya. Nag-alala si Charlotte at sinubukang ipaliwanag ang sarili. Shut up! Stop pushing your luck and challenging my limits. Otherwise, I'm afraid I'll. Yumuko siya at binibigkas ang kanyang tugon sa isang seryosong paraan, papatayin ko siya. Nalaglag ang panga ni Charlotte nang marinig ang sinabi ni Zachary. Ang selos ng lalaki at ang pagnanais nitong angkinan siya ay hinimok na siya ay maging baliw. Mukhang seryoso siya at ipapadala si Michael sa impyerno kapag tumanggi si Charlotte na layuan siya gaya ng ipinangako niya. Nabigla si Charlotte sa kanyang babala. Hindi, si Michael ay inosente, wala kaming. Kung hindi pa kami nakapasok sa silid ngayon, sigurado akong nagkakaroon ka ng pinakamagandang oras sa iyong buhay sa pamamagitan niya ngayon, hindi ba? Kinagat ni Zachary ang kanyang mga ngipin at hinaplos ang namamagang pisngi ni Charlotte. Actually, na-misunderstood niya ang mga salita niya dahil akala niya ay tungkol sa pangyayaring iyon ang sinasabi niya ay nangyari sa silid. Umiling si Charlotte at sumagot, hindi. Sa totoo lang, hindi si Michael ang. Knock, knock, knock. May nag-aalalang kumatok sa pinto bago pa masabi ni Charlotte kay Zachary ang totoo. Inihayag ni Ben, Mr. Knock, narito ang matandang Mr. Knock. Dahil sa inis sa presensya ni Ben, nakakunot ang noo ni Zachary na sumagot, sige. Pinisil niya ang pisngi ni Charlotte at ulit sa sarili, I'm warning you for one last time, Charlotte. You better stop pushing your luck at hahamunin ang aking mga limitasyon. Nakatitig siya sa kanya nang nakabuka ang bibig, ngunit hindi siya nang ahas na suwayin ang mga salita nito dahil natatakot siya sa kanyang babala. Pinikit ni Zachary ang kanyang mga mata at idinagdag sa kakaibang paraan, marahil hindi ako susunod sa iyo, ngunit hindi ako mag-alinlangan sa lahat pagdating sa iyong mga minamahal na anak at iyong mga kaibigan. Sila ang dapat natanggapin ang kahihinatnan ng iyong kalokohan. Malakas na umiling si Charlotte at nagmakaawa, no. Please, huwag mo silang saktan. Kung gusto mong iligtas ko sila, dapat mong layuan si Michael. Binuhat siya ni Zachary pabalik sa couch at tinanggal ang blazer niya, at isinuot kay Charlotte.
Nang dumaan siya sa gilid ni Ben sa pasukan, itinuro niya, papuntahin mo si Reyna. Oo, sinilip ni Ben si Charlotte, na nasa sopa, bago isinara ang pinto. Napasandal si Charlotte sa sopa, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na manginig dahil sa takot at malalim ang kanyang pakiramdam. Hindi niya maisip ang mga bagay na mangyayari kapag nawala sa isip ni Zachary ang kanilang mga anak sa taya. Sa kalaunan, sumagi sa isip ni Charlotte ang pag-iisip na sabihin kay Zachary ang katotohanan dahil sa kanilang mga anak maaaring ligtas kung alam niya ang kanilang aktwal na pagkakakilanlan. Baka layuan ni Zachary si Michael pati na rin. Sa sinabing iyon, natakot si Charlotte na ang kanyang mga anak ay maimpluwensyahan ng kanilang agresibo at marahas na ama kung sila ay lumaki sa kanya. Kumatok. Habang nawawala sa sarili ang pag-iisip ng kung ano-ano, may narinig siyang kumakatok sa pinto. Pagkaraan ng ilang segundo, pumasok si Reyna sa silid at nagtanong, Miss Wind, nasaktan mo ba ang iyong sarili? Dr. Langon. Ouch! Sinubukan ni Charlotte na umupo ng tuwid, ngunit sa sandaling sinubukan niyang gumalaw, nararamdaman niya ang matinding sakit sa bewang niya. Mangyaring manatili doon, Miss Wind. Titingnan ko ang iyong mga sugat. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri, si Reyna na iminungkahi, sa kabutihang palad, hindi mo nabasag ang iyong mga buto, ngunit pumunta tayo sa ospital para sa masusing diagnosis para lang maging ligtas. Ihahanda ko ang lahat ng sabay-sabay. Dr. Langon, nakita mo na ba si Michael? Okay lang ba siya? Nag-alala si Charlotte sa kalagayan ni Michael dahil palagi siyang marupok na tao noon pa man bata pa sila. Natatakot siya na masugitan siya ng gusto sa malakas na suntok ni Zachary. Pumunta ako at tiningnan ang kalagayan niya ngayon. Magaling siya, bulong ni Reyna at nagtanong, Miss Wind, paano ka naging walang ingat? Dapat mong ihinto ang pag-provoke kay Mr. Knock kung gusto mong panatilihin ang iyong sarili na ligtas at iyong mga kaibigan. I didn't provoke him. Siya ang nawalan ng kontrol. Umiling si Charlotte at ibinahagi niya ang pag-aalala kay Reyna. Huminga ng mahabang buntong hininga si Reyna at pinalapit ang isang pangkat ng mga tao upang dalhin si Charlotte sa ospital. Hindi nagtagal, may ilang paramedic na dumating na may dalang wheelchair at dinala si Charlotte sa daan sa likod. Malamig ang panahon nang magsimula itong ma-expose sa labas. Nakahawak sa blazer ni Zachary, ang mapotla at haggard na si Charlotte ay nagsimulang manginig sa lamig at sakit. Nang isugod siya sa ambulansya, nasulyapan niya si Zachary na nagmamarcha palabas ng handaan hall na may isang grupo ng mga tao sa likod niya. Ang mga bisita ay nakatayo sa may pasukan habang ang isang kotse ay papalapit sa pasukan ng bulwagan. Sila daw ay inaabangan ang pagdating ng isang marangal na panauhin. Nagmamadaling lumapit si Zachary para buksan ang pinto at tumagilid para ilabas ang panauhin sa kotse sa magalang na paraan. Sino iyon? Nagulat si Charlotte dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng figure na makakaakit kay Zachary na kumilos sa sarili. Bumulong si Reyna sa tenga ni Charlotte, matanda na siya si Mr. Knock. Ang lolo ni Mr. Knock. Kabanata 275. Muling nabuhay ang pag-asa sa puso ni Charlotte nang sa wakas ay nakilala niya ang isang taong makakakontrol kay Zachary. Tutulungan ba ako ni Mr. Knock na mabawi ang aking kalayaan? Masasabi ni Reyna kung ano ang iniisip ni Charlotte, at makahulugan niyang sinabi, mas kakaiba ang ugali ni Mr. Knock kaysa kay Mr. Zachary. Miss Wind, I suggest na layuan mo siya. Hindi nakaimik si Charlotte dahil ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kawalang muwang. Sa paghusga sa kung gaano ka-brutal at perverted si Zachary, may chance pa ba na maging mabait ang lolo niya? Mag-ingat ka. Inutusan ni Reyna ang paramedic ng karga-karga nila si Charlotte sa isang stretcher papasok sa ambulansya. Nakahiga sa stretcher, walang magawa si Charlotte. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang magsawa si Zachary sa akin at hayaan niya ako. Nang magulo ang kanyang imahinasyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Olivia. Charlotte, salamat at natanggap ako sa isang nakalistang kumpanya, at inalok nila ako ng mataas na sweldo. Nagbigay din si Miss Goldstein ng bonus para sa aking paggamot. Ngumiti si Charlotte at sumagot.
Congratulations and good luck. Gumaan ang pakiramdam niya matapos makatanggap ng mensaheng puno ng init at pasasalamat. Ang pagtulong kay Olivia ay ang pinakamalaking gantimpala sa pagpunta dito. Ang ambulansya ay dahan daw ang nagtungo sa ospital habang ang musika mula sa bulwagan ng banquet ay nawala ng unti-unti. Naging maayos naman ang piging. Hindi ito naapektuhan ng pagkawala ni Charlotte dahil siya ay isang nobody sa mata ng mga bisita. Ang pagdating ng matandang Mr. Knox ay naging tense at naging seryoso ang kapaligiran sa banquet hall. Ang lahat ng mga panauhin ay nahati sa dalawang hanay, nakatayo sa pagkakasunod-sunod, at magalang na binati siya. Bahagyang tumango ang matandang Mr. Knox bago tumingin sa mga tao at tumungo sa lounge. Sumunod si Sharon sa likod ng matanda habang inalalayan siya sa kanyang kinatatayuan. Mukhang maasikaso siya sa pag-aalaga sa kanya na para silang pamilya. Kung ikukumpara, si Zachary ay tila isang taong walang kinalaman sa lahat ng ito, na sumusunod sa likuran nila ng tahimik. Pagkaalis nila, tuwang-tuwa ang lahat sa banquet hall. Ito ay nakikinita na ang unyon sa pagitan ng pamilya Knox at ng pamilyang Blackwood ay mangyayari sa kalaunan. Samantala, nagpa-X-ray si Charlotte para suriin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang mga buto ay hindi nabali, ngunit medyo matindi ang pinsalang natamo sa kanyang baywang. Ginamot ni Reyna ang kanyang mga sugat at dinala siya pabalik sa tirahan ng mga Knox. Pagkatapos, tinulungan siya ng mga paramedics sa kama. Noong una, gusto niyang maligo, ngunit sinabi sa kanya ni Reyna na huwag upang hindi madaluyan ang sugat sa ilalim ng tubig at hiniling sa kasambahay na panasan siya. Matapos payuhan si Charlotte na magpahinga ng mabuti, umalis si Reyna kasama ang iba, at naiwan siyang mag-isa sa silid. Sobrang sakit ng katawan niya na pakiramdam niya ay guguho na ito sa kaunting kahabaan at doon ay isang matagal na amoy ng mga halamang gamot sa hangin na umaagos mula sa pamahid sa kanyang likod. Sa tuwing sumasakit ang kanyang katawan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at minumura si Zachary. Nasasaktan na ako simula nang makasama ko siya, ang baliw na ito. Anong trauma ang dinanas niya sa panahon ng kanyang pagkabata upang maging isang taong napaka-brutal? Sana makalayo ako sa kanya sa lalong madaling panahon. Gabi na, unti-unting nakatulog si Charlotte habang nakayakap ang kanyang unan habang nag-iisip ng kung ano nasa isip niya. Habang siya ay mahimbing na natutulog, isang kamay ang inabot at marahang hinaplos ang kanyang baywang. Habang nagpapalipat-lipat siya sa pagitan ng pagtulog at katotohanan, naramdaman niyang may tao sa likod niya, ngunit ang pamilyar na amoy niyon ay pinabayaan niya ang isang tao. Nagpatuloy siya sa pagtulog habang gumagala ang kamay ng lalaki sa buong katawan niya. Pagkatapos ay itinaas niya ang kumot bago humiga sa tabi niya. Sa pagpindot kay Charlotte, inilagay ni Zachary ang isang kamay sa ilalim ng kanyang leeg, at hinila siya sa kanyang yakap habang marahang hinahaplos ang kanyang katawan kasama ang isa. Ayon sa sinabi ni Reyna, si Charlotte ay hindi nagdusa ng anumang pinsala sa kanyang mga buto, ngunit ang kanyang kalamnan sa baywang ay nasira, kaya kailangan niyang dumaan sa physiotherapy. Sa sandaling hindi sinasadyang sinipa siya ni Zachary, bumilis ang tibok ng kanyang puso at nasaktan siya, ngunit sa same time, nagalit siya. Handang ibigay ng babaeng ito ang kanyang buhay para protektahan ang lalaking iyon. Sa isiping iyon, nagsimulang mag-alab ang apoy ng galit sa kanyang puso, at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang mga binti upang hanapin ang paghihiganti. Arg! Nagising si Charlotte mula sa kanyang pagtulog sa takot at lumipat. Nang lumingon siya, nagtanim siya ng isang halik sa labi niya. Gusto siyang itulak ni Charlotte, ngunit pagkaabot niya ay hindi niya sinasadyang nahila niya ang kanyang baywang, at namula ang mukha niya sa sakit. Nagmamadaling binitawan siya ni Zachary at nagtanong, anong problema? Masakit. Puno ng pawis ang noo ni Charlotte habang ang kanyang katawan ay nanlamig sa kinatatayuan niya. Natatakot na baka mas masaktan siya kapag gumalaw siya. Hindi nang ahas na guluhin siya muli. Maingat na tinalikuran ni Zachary ang orihinal nitong posisyon sa kanya pabalik na nakaharap sa kanya, nakahiga sa kanyang tagiliran. Pinulot ni Charlotte ang nanginginig niyang katawan. Pawis na pawis, ang kanyang silk na pijama na nabasa nang wala sa oras.
Kumunat ang noo ni Zachary at kinuha ang phone niya para tawagan si Reyna. Halika ngayon. Pero agad siyang pinigilan ni Charlotte. Hindi na kailangan. Sinabi na ni Dr. Langan na masakit ito ngayong gabi. Huwag mag-alala. Magiging maayos ang pakiramdam ko bukas. Sa kabilang dulo ng tawag, maingat na pinili ni Reyna ang kanyang mga salita. Oo, Mr. Noct. Normal na siya ay nasa masakit ngayon dahil nasugatan ang kanyang kalamnan sa baywang, ngunit magiging maayos ang kanyang pakiramdam bukas. Kung ito ay masyadong masakit upang tiisin, pakiramdam malayang bigyan siya ng mga pangpawala ng sakit. Inilagay ko na sa bedside table niya kung sakali. Nakikinig sa kanyang mga salita, tumayo si Zachary mula sa kama at kinuha ang mga pangpawala ng sakit para kay Charlotte, ngunit umiling ang huli, at tinatanggihan silang kunin. I'll be fine after a nap. Patayin ang mga ilaw. Sila ay pinipigilan ng aking mga mata. Itinabi ang bote ng tableta, tiningnan ni Zachary ang nanginginig niyang anyo at ang paraan ng pagniwi ng kanyang mukha sa sakit. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata habang ang puso niya ay kumikirot para sa kanya, ngunit iba ang kanyang sinabi kung ano ang naramdaman niya. Serves you right. Hindi mo siya dapat protektahan sa simula pa lang. Pinandilatan siya ni Charlotte na may nagbabagang galit sa kanyang mga mata. Sumigaw si Zachary, nagbabaka sakali ako na patuloy kang tumitig sa akin. Nakaramdam ng mali, tumingin sa malayo si Charlotte habang tumutulo ang mga luhas sa kanyang pisngi, na binabasa ang kanyang mga unan. Sa pagtingin sa paraan ng kanyang reaksyon, pinigilan ni Zachary ang galit sa kanyang puso, napigilan ang sarili na suntukin siya. Kaya, nagbihis siya at pinatay ang ilaw bago lumabas ng kwarto. Nakikinig sa kanyang kumukupas na mga yapak, si Charlotte ay napuno ng magkasalungat na damdamin. Ano ba talaga ang iniisip ng lalaking iyon? Sabi niya mahal niya ako, pero lagi niya akong sinasaktan. Naiinis din daw siya sa akin, pero what's up with his sickening possessiveness? Minsan, umaarte siya na parang inaalala niya talaga ako. Ano ang lahat ng ito? Kakatok na sana si Ben sa pinto nang buksan ito ni Zachary. Nang makita ang huli sa pintuan, natigilan siya ilang sandali at agad na nagpaalam, Mr. Zachary, Mr. Knox here. Kumunat ang noo ni Zachary. Gabi na, bakit siya nandito? Kasama niya si Miss Blackwood, dagdag ni Ben. Natigilan si Zachary, ngunit nanatili siyang tahimik at isinara ang pinto ng silid ni Charlotte. Sa silid, hindi mapakali si Charlotte matapos marinig ang kanilang usapan. Nandito ba sila para hulihin ako at sipain ako palabas? Ikuha mo ako ng coat. Maririnig mula sa labas ng kwarto ang utos ni Zachary. Oo, Mr. Noct. Umalis si Ben at bumalik kaagad na may hawak na Amerikana sa kanyang mga kamay. Nang marinig ang mga yabag sa labas ng silid, ipinalagay ni Charlotte na pumunta si Zachary upang salubungin ang matandang Mr. Noct. Nahihirapan siyang makatulog, nalalayan niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga braso at dahan-daang bumangon. Umalangaw-ngaw ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa ibaba. Sa isang iglap, ang madilim na villa ay naging maliwanag na parang araw noon. Ang mga maliliwanag na ilaw ay sumikat sa silid sa pamamagitan ng balkonahe, na nagpabalisa kay Charlotte. Nakapikit ang mga mata sa mga ilaw, itinaas niya ang isang sulok ng kurtina upang tumingin sa labas ng bintana. Samantala, tumayo si Zachary sa pasukan kasama si Ben at ang iba pa para salubungin ang matandang Mr. Noct. Magandang gabi, Mr. Noct. Binati ng mga bodyguard at kasambahay habang nakatayo sila sa dalawang tuwid na linya, na nag-iiwan ng daanan sa gitna, habang si Zachary naman ay nagpunta para buksan ang pinto ng sasakyan at tinulungan ang kanyang lolo na lumabas ng sasakyan. Samantala, binuksan ni Ben ang isa pang pinto ng kotse, at ang lumabas ay si Sharon. Napalitan na ang kanyang damit, siya ay nakikita na elegante, at kahit ang kanyang karaniwang agresibong mga mata ay puno ng mga ngiti. Lolo, hayaan mo akong tulungan ka sa pintuan. Pumunta si Sharon para suportahan ang matandang Mr. Noct. Sige, good girl. Ang matandang Mr. Noct ay magiliw habang nakangiti kay Sharon. Mukhang nasiyahan siya kay Sharon being his future granddaughter-in-law. Thank you for letting me come to Zachary house.
He never brings me here. Tumingin si Sharon kay Zachary at nginitian habang nanatiling tahimik ang huli. Sinulyapan siya ng matandang Mr. Noct at sinabing, "Masyadong malayo ang beachside villa ng iyong pamilya. Simula ngayon, manatili ka rito kasama si Zachary." Talaga, tuwang-tuwa si Sharon pero agad-agad, na nahihiyang tumingin siya kay Zachary. "Zachary, kung ganun ba, okay lang." Bago pa makapagsalita si Zachary, sumabad ang matandang Mr. Noct, "Hindi na kailangan ng pahintulot niya kapag nasa iyo ang akin." "Salamat, Lolo." Nag-make face si Sharon kay Zachary at tinulungan ang matandang Mr. Noct na pumasok sa villa. Sa likod nila, may ilang bodyguard na naglalabas ng mga bagahe habang si Ben at ang iba pa ay umakyat para tumulong sila sa kanilang trabaho. Sinulyapan ni Zachary ang silid ni Charlotte sa ikalawang palapag. Nagmamadaling hinawi ni Charlotte ang mga kurtina at umatras sa isang sulok. "Ano ang dapat kong gawin? Paano kung si Mr. Noct ay pinipilit na dito si Sharon? Alam ba niya na nandito ako ni Mr. Noct? Kung gagawin niya, papayagan niya ba ako kasama si Sharon?" Pabalik-balik na naglakad si Charlotte sa kanyang silid, at hindi mapakalma ang bagyo sa kanyang isipan. Ano ang dapat kong gawin? Palihim ba akong paalisan ni Zachary kapag tulog na sila? Habang malalim ang iniisip niya, may narinig siyang yabag na papalapit bago huminto sa harapan ng kanyang silid. Pakiramdam ni Charlotte ay nanikip ang kanyang puso. Naglalakad na walang sapin sa paa, tumungo siya sa pinto para makinig ang mga galaw sa labas. Maririnig ang boses ni Sharon. "Zachary, gusto kong manatili sa kwartong ito." Sa paghusga sa mga silhouette na nakita niya sa siwang sa ibaba ng pinto, alam niyang maraming mga taong nakatayo sa labas ng kanyang silid. Tinanggihan ni Zachary ang kanyang kahilingan ng walang pakialam. "Hindi, pumili ka ng ibang kwarto." "Bakit? Gusto kong manatili sa tabi mo." Kumilos si Sharon para hikayatin ang lalaki na ibigay ang kanyang pagpayag. Napakunot ang noo ni Charlotte habang pinipigilan ang kanyang hininga, nakikinig ng mabuti sa mga galaw sa labas. Alam ba ni Sharon na nandito ako? Kaya ba niya hiniling na manatili sa kwartong ito? Hindi papayag si Zachary, di ba? Nasa kwarto ko pa rin yung coat at sapatos niya, not to mention yung gamit niya sa washroom. Malalaman ng isa ang kanilang relasyon mula sa hitsura niya ngayon at sa layout ng kanyang silid. Paano ko haharapin ang kaguluhang ito? Katabi din ng kwarto ko ang kwartong iyon, para doon ka magstay. Tinuro ni Zachary ang kabilang kwarto sa tabi niya. Ngumiti si Sharon at tumango. "Sige po, Lolo, aayusin ko po ang aking mga bagahe." "Sige." Sinulyapan ng matandang Mr. Noct ang silid bago bumaling kay Zachary at sinabing, "Let's talk in sa kwarto mo." Sinubukan ni Zachary na tumanggi, "Gabi na. Hindi mo ba kailangang magpahinga?" "Sandali lang ito." Diretsyong pumasok ang matandang Mr. Noct sa kanyang silid. Inutusan ni Ben ang isang kasambahay na ihanda ang paboritong red tea ng matandang Mr. Noct. Kahit na nag-aatubili siya, walang pagpipilian si Zachary kundi sundan ang lolo niya sa silid. Nalalayan ni Charlotte ang kanyang baywang habang patungo sa balkonahe para makinig sa kanilang usapan. Nakakonekta ang balkonahe ng kwarto nila ni Zachary, kaya narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito hanggat hindi nila isinara ang pinto. "Iwan mo na kami," utos ng matandang Mr. Noct. Agad namang napaatras si Ben at ang mga kasambahay sa kwarto. "Pakiinom ng tsaa, Lolo." Nagtimpla si Zachary ng isang tasa ng tsaa gamit ang mataas na kalidad na dahon ng tsaa para sa matandang Mr. Noct. "Sige." Humigop ng tsaa ang matandang Mr. Noct at bumantong hininga. "Ang paggawa ng tsaa ay nangangailangan ng pamamaraan, at ikaw ay lubos na masama dito. Sayang ang dahon ng tsaa." Sabi ni Zachary, "Maghahanap ako ng tea sommelier bukas." Walang pakialam na sagot ng matandang Mr. Noct habang nakatingin sa tsaa sa kanyang tasa. "No need. I've informed my personal tea sommelier na pupunta dito bukas." Sandaling natigilan si Zachary bago siya nagtanong, "Gaano katagal mo balak tumira rito?" "Bakit? Ayaw mo ako dito?" sabi ng matandang Mr. Noct sa malamig na tono habang ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. "Hindi.
Bago natapos ni Zachary ang kanyang pangungusap, nagpa siya ang matandang Mr. Knock na humabol at nagtanong, "Natatakot ka ba na tretuhin ko ng masama ang babaeng iyon?" Sa katabing silid, nanginginig ang babaeng nagtatago sa tabi ng pinto ng balkonahe nang maramdaman niya ang takot na yamakap sa kanyang puso nang marinig niya ang kanyang mga salita. Sa kabilang banda, nanatiling walang kibo si Zachary. "Marami kang negosyong dapat asikasuhin, kaya alam kong wala ka dito para sa isang maliit na bagay. Nakipagkita ka ba kay tita?" Naging mahigpit at malamig ang tono ng matandang Mr. Knock. "Tita mo pa rin ang tingin mo sa kanya. Siya ang unang nag-provoke sa akin," malamig na sabi ni Zachary. Sinaway ng matandang Mr. Knock, "Alam nating lahat kung sino ang nagsimula ng lahat ng ito. Kung hindi mo itinaas ang iyong kamay kay Chris, walang gagawin ang tiyahin mo sa kumpanya mo." Na may mabato na ekspresyon, sumagot si Zachary, "Pero si Chris ang unang nanakit sa akin." Galit na galit ang matandang Mr. Knock kaya nagtaas siya ng boses. "Lahat ng yan para lang sa babae. Pinsan mo si Chris. Pero, muntik mo na siyang masakaw hanggang mamatay dahil sa babaeng iyon. So, hindi naman siya namatay sa huli." Ang mga salita ni Zachary ay tumulo sa paghamak. "How preposterous!" Itinutok ni Mr. Knock ang kanyang tungkod sa sahig, at gumawa ito ng malakas na kalabog. Sa sobrang takot ni Charlotte ay nagsimula siyang manginig, at halos lumundag ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Matapos makinig sa kanilang usapan, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyari. Si Chris pala ay pinsan ni Zachary. Siya ay nilagyan ng droga at muntik ng ma-rape niya noong araw na iyon. Dumating sa oras si Zachary at niligtas siya at pinalo si Chris. At dahil dito na-offend ni Zachary ang kanyang tiyahin. Kaya ang tiyahin ni Zachary ang nag-utos sa ilang lalaki na gumawa ng eksena sa Divine Corporation sa paglulunsad ng produkto. Sa sandaling iyon, ay napagtanto ni Charlotte, "Ako ang ugat ng hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya Knock. No wonder galit sa akin si Mr. Knock. Baka banta pa ang tingin niya sa akin." Bumulong si Zachary sa ilalim ng kanyang hininga, sino ang makakaalam na siya ay napakahina. Malamig na tinitigan si Zachary, sinabi ng matandang Mr. Knock, "Tama na. Nakipag-usap ako sa iyong tiyahin, at nangako siya na iiwan niya ang kumpanya mo, kaya huwag mo na siyang hayaang magagalit muli." Walang pakialam na sumagot si Zachary, "Hanggat hindi niya ibinubuka ang kanyang mga pangil sa akin, hindi ko gagawin iyon." Ang babaeng iyon, nandito siya, tama? Tanong ng matandang Mr. Knock. Halos bumagsak si Charlotte sa lupa matapos marinig iyon. "Paano nalaman ni Mr. Knock na nandito ako?" Pag-amin ni Zachary. Ang matandang Mr. Knock ay nanunuya, "She's living with you already. What? Are you thinking of marry her?" Sa pagkakataong ito, tumahimik si Zachary at hindi agad nakasagot. Tinatakpan ang kanyang dibdib at pinipigilan ang kanyang hininga. Naninikip ang puso ni Charlotte habang hinihintay ang kanyang sagot na kinakabahan. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay sumagot si Zachary, "Wala akong planong pakasalan siya." Dahil sa pagkadismaya, naramdaman ni Charlotte na parang may nagwisik ng malamig na tubig sa kanyang puso, kaya nawala ang lahat ng init at pag-asa. Gayunpaman, napakabilis, nabawi niya ang kanyang pagkamakatuwiran. Kahit kailan hindi siya naging seryoso sa akin at ang tingin lang niya sa akin ay laruan niya. There's no way he'll treat me with sincerity. Bahagyang lamambat ang tono ng matandang Mr. Knock. Tama, ang mga babaeng tulad niya ay hindi katumbas ng oras mo, kaya huwag na huwag seryosohin sila. Walang imik si Charlotte sa kanyang sinabi. Kaya, sa opinyon ni Mr. Knock, ang mga babaeng mas mababang status ang dapat paglaruan. Kasuklam-suklam. Sa isang lolo na tulad niya, hindi nakakapagtakang si Zachary ay umaasal. Si Sharon ang iyong pinakamahusay na pagpipilian. Matapos huminto sandali, nagpatuloy ang matandang Mr. Knock. Ang pamilyang Blackwood ay palaging may mabuting pakikitungo sa atin, sa mga Knock. Dapat mong pakasalan ang nag-iisang anak na babae ng Blackwoods para pag-isahin ang dalawang pamilya. Magdadala ito ng mga benepisyo sa magkabilang panig.
Napangisi si Charlotte, pakasalan mo siya. Magkakasundo kayo since pareho kayong mayabang. Sinabi ni Zachary sa patag na tono, ang pamilyang Blackwood lang ang makikinabang dito. Ikaw, namumula ang mukha ng matandang Mr. Knox sa galit. Magarbong nakipagtalo si Zachary, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ng pamilya Blackwood at sa atin, kaya ang kasal namin ay mapapakinabangan lang nila. Ano ang makukuha ko dito? Kung gusto mong palakasin ang ating pamilya, kailangan kong pakasalan ang tagapagmana ng pamilya Lindbergh. At least, pare-pareho sila sa atin. Kinawayan ng matandang Mr. Knox ang kanyang kamay, kalokohan. Ilang henerasyon na tayong nakikipag-away sa mga Lindbergh, posible bang bumuo tayo ng unyon sa kanila? Bumalik si Zachary sa topic. Oo, kaya huwag na kayong mag-isip na ayusin ang kasal nina Sharon at ako. Ang pagsisikap ng mga henerasyon ng pamilya Knox ay magiging walang kabuluhan kung isakripisyo ko ang aking sarili. Galit na galit ang matandang Mr. Knox kaya namula ang kanyang mukha. You brat! Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, siya nagsimulang umubo at napahawak sa dibdib. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Taimtim na payo ni Zachary, pakiusap huwag kang masyadong magpapagod. Hindi ka na ba mabata, kaya dapat mas open-minded. Hayaan mong mabuhay ang apo mo sa buhay na gusto niya. You little brat, I kill you. Ungol ng matandang Mr. Knox, at sunod-sunod na hampas ang maririnig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, naramdaman ni Charlotte na sumikip ang kanyang puso habang tinatakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang sarili mula sa paggawa ng anumang tunog. Nabugbog ba talaga si Zachary? Siya ba ay, tumingin ka, hindi man lang masakit, siguradong tumatanda ka na, ang boses ni Zachary ay may tunog ng isang bahid ng saya. Bastos ka, ikaw, galit na galit ang matandang Mr. Knox kaya nawalan na siya ng hininga. Lolo, okay ka lang ba? Nasaan ang gamot mo? Nang makitang may mali, si Zachary ay nagmamadaling nagtanong sa kanya. Pagkatapos ay sumigaw siya, may tao, halika kaagad. Maya-maya pa ay narinig na ang tunog ng nagmamadaling yabag mula sa katabing silid. Bumibilis ang tibok ng puso ni Charlotte habang naglalakad siya sa kanyang silid. Please be okay, Mr. Knox. Or else malalagay talaga ako sa matinding problema. Lolo, what's wrong? Please don't scare me. What is going on here? He was still fine now. Maririnig mula sa kabilang kwarto ang nag-aalalang boses ni Sharon. Tumahimik ka, sigaw ni Zachary. Sa sobrang bilis, namayani ang katahimikan sa kwarto. Di nagtagal, iniutos ni Zachary, iwan mo kami. Oo, lumabas ang lahat sa kwarto matapos marinig ang utos niya. Sabi ni Sharon, Lolo, tulungan kita sa kwarto mo. Gagawin ko. Nagboluntaryo si Zachary habang naglalakad sa harapan ng matandang Mr. Knox. Pinandilatan ng matandang Mr. Knox si Zachary at sumigaw, maligaw ka, brat. Sinusubukan mo bang bigyan ako ng atake sa puso? Hininaan ni Zachary ang kanyang boses at sinabing, I wouldn't dare. Matapos ang pagbaril ng death glare kay Zachary, lumabas ng silid ang matandang Mr. Knox sa tulong ni Sharon. Sa wakas tumahimik ang bahay ng isa-isang pinatay ang mga ilaw sa sala at koridor. Nakahiga sa kama, si Charlotte ay nakahinga ng maluwag habang ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Dahil ba sa akin ay nag-aatubili si Zachary na pakasalan ng isang taga-Blackwood? O ang dahilan ay katulad ng sinabi niya, na hindi siya interesadong magpakasal dahil hindi siya makikinabang mula dito. Biglang may nagbukas ng pinto. Napatalon si Charlotte sa gulat at muntik nang mahulog sa kama. Sinabi ni Zachary, ako ito. Nakita ni Charlotte ang isang pamilyar na figure sa dilim, inilock ang pinto bago niya hinubad ang kanyang shirt at naglakad patungo sa kanya. Tiyak na mayroon kang lakas ng loob na pumunta dito ngayon. Hindi ka ba natatakot na malaman ng iba? Nagsalita si Charlotte sa isang tahimik na tono habang natatakot na malaman ng iba ang presensya niya.
Hindi siya pinansin ni Zachary at inihagis ang shirt niya sa couch. Matapos isara ang pinto ng balkonahe at hilahin ang kurtina, dumiretso siya sa washroom. Hoy, ikaw! Bago matapos ni Charlotte ang kanyang pangungusap, isinara na siya ni Zachary ng pinto ng banyo. Hindi makapagsalita, nababalot siya ng pagkabalisa. Kung alam ni Mr. Noct at Sharon na kasama si Zachary ako dito, pupunitan nila ako. Maya-maya pa ay lumabas si Zachary mula sa washroom na nakatapis ng tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan. Marahil ay pagod na siya sa pakikitungo sa matandang Mr. Noct habang umiinom siya ng isang bote ng tubig pagkaupo. Bulong ni Charlotte, pabalikan mo ako since nagpapahinga sila ngayon sa kwarto nila. Or else malalaman nila na nandito ako bukas. So ano, malamig na tiningnan siya ni Zachary. Nagpanik si Charlotte. Magiging awkward, nasusuklam ang lolo mo sa akin, kaya bet kung ipahiya niya ako. Iyon ay malabo. Ipinagpatuloy ni Zachary ang pagpapatuyo ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Pero, bago natapos ni Charlotte ang kanyang pangungusap, may ilang katok sa pinto, kasunod nito ang malumanay na boses ni Sharon. Zachary, tulog ka na ba? Natigilan si Charlotte, ngunit mabilis siyang natauhan. Matapos tumuhon sa tunog, natauhan siya, kumakatok si Sharon sa pinto ng kwarto ni Zachary. Gayunpaman, nandito si Zachary sa kwarto ko. Nanatili siyang nag-aalala kay Zachary, itinuro ang pinto sa pag-asang haharapin niya ito. Nilibot ni Zachary ang mga mata sa kanya bago itinapon ang kanyang tuwalya. Pagkatapos, humiga siya sa kama at binalot sa kanya at niyakap siya. Kabanata 300. Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa gulat habang nanatili siyang naninigas sa kinatatayuan, at natatakot na baka ang babae sa labas ay maririnig niya ang mga galaw sa kwarto niya. Sa labas ng kwarto, kumakatok si Sharon sa pinto habang tinatawag si Zachary. Zachary, I need to talk to you. Sa pagkakataong iyon, ang lalaking hinahanap niya ay nakayakap sa likuran ni Charlotte, abot kamay nito sa kanyang damit at marahan na hinahaplos ang kanyang dibdib. Tinakpan ni Charlotte ang kanyang bibig at hindi naglakas loob na gumawa ng anumang ingay. Zachary, kumakatok pa rin si Sharon sa pinto. Gayunpaman, hindi na lang pinansin ni Zachary si Sharon at dama po ang mga halik sa balikat at leeg ni Charlotte. Ang nakakakuryenteng sensasyon mula sa pagdampi ng kanyang mga labi sa kanyang balat ay nagpaigting sa katawan ni Charlotte habang parang baliw ang tibok ng puso niya. Hindi nagtagal, sinaklolohan siya ni Reyna. Miss Blackwood, pagod na si Mr. Noct, kaya dapat naliligo na siya sa banyo ngayon. Bakit hindi mo siya hanapin bukas? Si Sharon ay halatang nag-atubili na bumalik sa kanyang silid nang hindi nakikipag-usap kay Zachary, ngunit hindi niya gustong gambole ng huli. Sige, good night, Dr. Langon. Good night, sabi ni Reyna. Pagkaalis ni Reyna at Sharon sa corridor, pinatay ang mga ilaw. Sa wakas ay nakahinga na si Charlotte at kinawian ang lalaking humahalik sa kanyang leeg. Tumigil ka, him. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tinakpan ni Zachary ang kanyang mga labi gamit ang kanyang mainit na labi. Sa pagkakataong ito, natuto siya sa mga pagkakamali niya noon at hindi na niya hinawakan ang katawan niya tulad ng dati. Sa halip, hinayaan niya itong nananatiling nakatagilid at iniwasang hawakan ang nasugatan niyang baywang. Noong una, gusto siyang itulak ni Charlotte palayo, ngunit lumapit siya sa kanya at hinaplos ang earlobe nito. Huwag kang gagalaw. Kasalanan mo kung masakit. Si Charlotte ay hindi nang ahas na kumilos, hindi lamang dahil natatakot siya sa sakit kundi dahil siya rin natatakot na baka malaman ng iba kung sila ay masyadong maingay. Kaya napapikit na lamang siya at hinayaan siyang gawin ang gusto niya. Isang malakas na pagnanasa ang nag-aalab sa loob niya, na nagiging dahilan ng pagnanasa niya sa kanya sa tuwing niyayakap niya ito sa kanya. Isa pa, nasasanay na siya sa kumpanya niya. Nang hindi natutulog si Charlotte sa tabi niya, nahirapan siya makatulog, at kahit na makatulog siya dahil sa pagod, magigising pa rin siya ng ilang beses sa hating gabi. Sa katunayan, nagsimula siyang magkaroon ng malikot na pag-iisip nang makita siya sa golf course ngayon pagkatapos na hindi makita siya ng buong linggo. Bagamat ginawa nila ito sa Ashenville Garden,
Hindi ito sapat para mapawi ang kanyang pagnanasa. Ang sexing damit na suot niya ngayong gabi sa handaan ay umaakit ng maraming titig ng mga bisita. At hindi siya nasisiyahan. Gusto niyang mag-iwan ng marka sa katawan nito para ipaalala sa kanya na pag-aari niya ito. Akin ka, magpakailanman. Sa labas ng mga bintanang Pranses, ang mga sanga ay umiindayog kasabay ng simoy ng hangin, tulad ng mag-asawang nagsasaya sa kasiyahan sa kama. Ito ay isang umuusok na gabi para sa kanila. Hindi napigilan ni Charlotte ang maalab na pagnanasa ni Zachary, kaya hinayaan niya itong sumama sa kanya. Siya ay banayad at maingat sa gabing iyon. Gaano man niya ito kapananibik sa kanya, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya para hindi masaktan ang bewang niya. Gayunpaman, parang hindi niya na-enjoy ng husto ang sarili, bumulong siya sa tenga nito bago niyakap ito at matulog. Gawin ang iyong makakaya upang makipagtulungan sa physiotherapy at gumaling kaagad. Pagkatapos, nakatulog na siya. Nakikinig sa kanyang mahinang hilik, ang isip ni Charlotte ay nasa gulo. Nandito si Mr. Noct at Sharon, kaya bakit hindi mo ako pakawalan? Malamang na mahihirapan ako kung magpapatuloy ito. Huminga ng malalim, nilingon ni Charlotte si Zachary. Dahil na rin siguro sa pagod, nakatulog siya ng malalim. Bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, ang kanyang gwapong mukha ay mukhang nakatulala kahit sa dilim. Hindi na malaya ni Charlotte kung kailan siya nasanay na magkaroon ng balat sa kanya, at hindi niya naramdaman na naiinis sa lahat ng yakapin siya nito. Kung tutusin, sobrang selos at galit na galit siya nang makita niyang intimate si Zachary kay Sharon, to the extent na hinala pa niya kung may nangyari sa pagitan nila. In love na ba ako sa kanya? Ngunit anuman ang mangyari, ang lahat sa pagitan namin ay magtatapos sa lalong madaling panahon, at ang init na ito ay matatapos, at tiyak na maglalaho balang araw. Kaya paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili. Huwag kang mahulog sa kanya. Hindi ko dapat ito seryosohin.